Hindi Okay. nyo naintindihan. So, i-skip na natin dito kasi we're gonna cover two examples itong si Topacio. Dito. Hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Pero sasabihin mo ba siya? That's the point eh. Sasabihin mo ba yung mga iniisip mo? Gagawin mo ba yung mga iniisip mo? Ipopost mo ba yung iniisip mo? Doon tayo nagkakaproblema eh. Wala namang masama kung sa sarili mo lang yan. Kung to, yung literal na keep it to yourself. Di ba yung mga kabataan yun may tinatawag na intrusive thought wins? Exactly that. Yung meme na yon or yung sinasabi ng kabataan na yon, kasi you don't let your intrusive thoughts win against you. You have to fight it back. Diba? Sa psychology, may id, ego, tsaka super ego. Yung id yon, yung kung sa framework ni Sigmund Freud mo gagamitin yon. Yung id mo, yun yung instinct na tinatawag. Yung super ego mo, yun yung konsensya mo. Ikaw, yung ego, ibabalancing act mo yon. Hindi mo pwedeng ilabas yung yung instinct mo. Kasi yung instinct o yung primordial feelings mo sa sangkatauhan. Kasi kaya nga tayo may rules eh. Kaya nga tayo may batas eh. And to think na lawyer pa yung nagsasabi nito, si Topacio. Kasi simple lang naman yan eh. Pwede mong isipin pero hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng sabihin. 'Di ba? Ganun eh. May masasaktan, may feelings na masasaktan eh. O, dali natin. Yan yung kapatid, bumanat pa. Si Ann Curtis, si Jasmine. Si Jasmine Curtis. Bakit? Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Ano masama doon? Pwede naman yun eh. Freedom of expression na yun. Artistic freedom na yun eh. Pero, yung i-comment mo doon sa kanya, dapat tempered lang. Kung nasisexihan ka, wow, sexy. Tapos, alangan naman pag nasahan mo. Diba? Mali eh. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Kasi nga, yun na, creepy ka nun. Di ba kasi ang creepy nung dating dito ni Uncle eh, di ba? Ni Uncle Topacio eh. Natawag tuloy siyang dugyot, di ba? Creepy na dugyot. Creepy naman talaga pag ganun mo linagay eh. Di ba? Sa mga pahayagan, hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin Hindi, hindi. How was it done, 'di ba? Was it done ng ayos? Halimbawa, hindi naman pornographic yung nature. 'Di ba? Iba-iba naman 'yun eh. Kunyari, siya, swimwear, Sports Illustrated, summer theme, 'di ba? So ang mga post no naka two-piece, naka sports bra, yung ganun. I think may distinction 'yon, 'di ba? Nagpapasexy yung isang babae kasi yun yung nasa platform siya kung pwede siya magpa-sexy. Halimbawa, nasa Viva Max siya, 'di ba? Or doon sa platform na pinaglalagyan niya pwede naman yung ganon, 'di ba? And kunyari na lang yung mga nagta-thirst trap, sobrang dami niyan, 'di ba? Yung mga babaeng nagta-thirst trap, and pwede ka naman mag-comment doon, pwede ka mag-like doon. Ang bawal mong gawin doon is may sabihin ka na hindi maganda, na creepy yung dating mo. Sasabihin mo may gagawin ka, hindi naman pwede yon. Na nag-iinit ka, hindi naman pwede rin yon, 'di ba? Kailangan tempered lang yung comment mo, especially if halimbawa, nasa beach lang na meron lang nasa beach yung isang babae, as in nasa Boracay, tapos nagpicture siya, pinost niya. Yun ba agad-agad ay nangihingi ng lalaking nagnanasa? Yun, wala. Nagpost lang siya nung nasa bakasyon siya eh. Paano yun? So, hindi sa lahat ng oras, yun yung purpose ng pagpo-post. It's overgeneralization doon sa
sa argumento niya na lahat ng babae dapat pag nagpa-sexy automatic ay gustong pagnasahan ng lalaki. O di ba? So, yung mga artista din, nagpo-post din sila ng nasa Boracay sila halimbawa, mas marami yun or mas madalas yun. Automatic ba? Na or yung sa mga TikTok nila, minsan yung iba sa kanila, kahit normal lang yung suot nila, ang sexy nila. O, tinatawag nga nung kabataan, body tea eh. Yun yung ano nila, yun yung term nila doon. Ibig sabihin, yung society is evolving language acceptable for complementing people with extraordinary voluptuous body. Di ba pwede? Pwede. Pero nagtataka ako, bakit ang crass pa rin ng language? Gets ko naman yung punto ni Suntay. Gusto niyang ipakita na yung imagination lang walang kaso doon. That's not the point there. The point there is that pag sinabi mo siya through words, pag pinablish mo siya through the internet or through media, doon tayo nagkakaproblema. There should be a distinction in what's in your mind and what you said. Magkaiba na yun. Di ba? Halimbawa, lagay natin dun sa sitwasyon. Meron akong hindi gusto dito sa internet. Meron akong sasabihin na hindi maganda sa kanya. Okay? Pero nasa utak ko lang yun. Pero pag sinabi ko na yun, anong gagawin ng taong hindi ko gusto sa internet? Malamang, baka ga-actionan ako nun legally or pwede ring sumagot sa akin sa internet. Gets nyo? May repercussion siya. Pero ito, yung sinabi ko, wala naman akong binanggit na pangalan. Sinabi ko lang, hindi ko gusto. Kunyari, marami kong DDS na hindi gusto. Kunyari, si Rodrigo Duterte. Di ba? Pinopoint ko dyan, pwede mo namang sabihin ng maayos yung iyong punto. Ito, di ba itong argumento na to, 7 minutes na ako magsasalita, going 11. Meron ba akong binanggit na babae para ika-macross yung point ko na binanggit na kailangan? Hindi naman, di ba? So posible na mag-argumento ka nang wala kang inaapakan tao, nang wala kang hina-hurt na feelings. Purely intellectual lang. Ngayon kasi kita mo, dinamay niya si Jasmine Curtis. And mamaya may dadamay pa siya. Tuloy natin. Endorso mo yung brand ng bikini. Yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Oo nga, pero pwede mo bang sabihin na may gagawin kang masama sa kanila? Di ba hindi rin naman? Kunyari, aanuhin kita. Siyempre hindi. Ako, halimbawa, yung nakita kong sexy picture ni Ivana Alawi, naglalaba, alam nga naman may sabihin ako hindi maganda ron. Hindi nabash ako ng walang kapararakan. Pwede kong i-like, pwede kong i-share, pwede kong mag-comment ng ayos. Pwede yun. Pero may limitation. Ang gusto kasi nila, ibalik nila dun sa dating mundo ni Duterte na lahat pwedeng sabihin, na walang awat yung pwede mong sabihin sa kapwa mo. Hindi na ganun. Iba na ngayon. May mananagot na sa mga ganyan, 'di ba? Accountability na uso ngayon, hindi na yung mga ganyan, no? Tuloy. Magandang babae, sexy, pinagnanasahan ng mga lalaki, straight talk. Puro tayo, plastikan dito Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic hindi ba dapat, kaya gusto nyo, nagpo-post ng bikini, nagpapaganda kayo, sexy, etc. Mga role nyo sexy, hindi, di ba, para maging attractive kayo. Huwag nyo kami bulahin. Bakit kayo pero, pwede mo bang sabihin na may gagawin ka? Pwede mo bang sabihin yan? Ito. Nang iniisip, hindi criminal offending, ay hindi ka pwedeng yung impeach si Sara Duterte, iniisip mo, hindi ka pwede criminal offense. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain. Pwede mo bang sabihin yan? Halimbawa, may nakita kang sexy na babae, tapos sinabi mo yan. So, ano yung point nun? Huwag mong sasabihin, isipin mo lang. Anong ginawa nung dinidepensahan mo ngayon? Di ba sinabi niya? Kaya nga nandito tayo sa sitwasyon na to. So, talagang si Topacio kahit kailan talaga Kaya natatawag na tabla talo. Hindi, joke lang.
Joke lang yan, attorney. Now, ito yung final Very clip minor natin. nung sinabi ni... Pakinggan natin. Ay, hindi ito. Wait lang Ito. Yan ang Ito yung pasensya na nawala yung... nakakaskandalo. Hindi na mahinawakan. Yung inimagine lang, sinabi lang as an example. Relevant yun, Sara Ilago. Ito yan. Si Sara Ilago naman yung babanatan niya dyan eh. Relevant kasi ang sinasabi ni Congressman Suntay, no one should be called to account legally or criminally for what he is thinking. Thinking hindi saying magkaiba yon. Malaki yung difference nun. 'Di ba? Isipin mo, sasabihin mo na aanuhin mo yung babae. O eto, may sasabihin pa siya. Ano to parang hindi nila naiintindihan yung difference ng mga dalawang abogado pa to ng ini-imagine mo at saka sinabi mo na, 'di ba? At saka kung meron ka naman, kung gusto mo naman ng ganong classic example, pwede naman kasing hypotheticals. Like for example, meron akong crush. Halimbawa, may asawa ko. Siyempre, yung gusto kong gawin yung ginagawa ko sa asawa ko dun sa crush ko na yon. Pero hindi na pwede kasi nga may asawa na ako. O, di ba? So, ibig sabihin, na-come across ko yung imagination ko dun sa crush ko nang hindi nyo nga kilala kung sino yung crush ko. Diba? So, hindi nyo pwedeng pag-isipan ng hindi maganda yung sinasabi ko. Sa kanya kasi, napaka-specific ng example niya, kaya kay Suntay, si Jasmine Curtis, tsaka si Ann Curtis. Ngayon naman, si Sara Ilago. May itsura kasi si Sara Ilago maganda siya kung ako yung tatanungin mo Medyo hawig niya si Catherine Bernardo O, tuloy natin. King lang. Oh. Lalaki yan Huwag na tayo magplastikan ng mga lalaki. Nagnanasa yan talaga. Oo, pero hindi mo pwedeng aksyonan yung pagnanasa mo, 'di ba? Sa psychology kasi, 'di ba, kung gagamitin natin yung paradigm ni Sigmund Freud, ang ating ego ay nahahati sa dalawa, yung ego at saka yung ating consciousness ay nahahati sa tatlo, yung ego, super ego at saka id, 'di ba? Yung id yun yung sinasabi niya yung instinct natin. Yung isa naman, yung super ego, yun yung konsensya natin. Or yung higher conscience natin na nagsasabi sa atin ng moralidad. So, ikaw, yung ego, balancing act lagi yan. Okay? Kung ano yung pwede mong i-act upon kung may nakita kang magandang babae. Kasi pwede ka naman kasing mag-compliment. Okay? Kunyari, nakita mo yung sexing artista, mag-compliment ka, body tea. Kasi yun na yung sinasabi ng mga kabataan ngayon kapag maganda yung katawan ng isang babae or nice, very fit. Ganun. Merong mga proper ways of complimenting someone nang hindi mo kailangan pagnasahan. Kasi pag pagnasahan, yung halimbawa, yung sinabi niya nung una, syempre mali yun. See, may levels of language. Hindi lahat pwede. Lalo ito. Dito tayo mag-e-end. Pakinggan nyo para matuwa kayo bago matulog. We are wired for that. Let's not be hypocrites. So, ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Ilago Pati si Sara Ilago hindi pinatawad. Ako, kinomplimentan ko si Sara Ilago. She looks like Catherine Bernardo. She does. Oh. Binastos ko ba si Sara Ilago? Hindi. It's a compliment. Oh. Eto. Anong sinabi niya? Talaga. Hindi na mapigilan. So, ako dati pinagnasahan ko rin Pinagnasahan daw. Paano mo pinagnasahan, idol? si Sara Ilago naamoy ko nung hearing namin sa DOJ. Mali naman yun. Sige, ilagay natin sa ganito. Sabihin niya sa harap ni Sara Ilago yan. Anong gagawin ni Sara Ilago? Di ba? O wag si Sara Ilago, ibang babae. Ikaw ang magsasabi, ikaw na nanonood na nagde-depend sa mga Duterte. Sabihin mo yan sa kapitbahay mo na may ganyan ka, inamoy mo yung buhok, sabihin mo sa kanya. O di ba baka sampaling ka nun, naiintindihan nyo ba? Walang difference yung pagsabi mo sa totoong buhay or sa internet nung mga ganyang katagaan. Kasi masasampal at masasampal ka dyan. May backlash at may backlash yan. Pwede mo naman komplimentan yung tao ng maayos Bakit di mo gawin yun?
Wala nang shred of decency kasi itong mga tao na to for the sake of power di ba puta? Ay nako, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.